ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang amang taga-probinsya mula nang magtrabaho sa Maynila, hindi na raw nagpadala ng sustento sa pamilya, nagbubuhay single and ready to mingle pa. Dahil dyan, nagsampa ng kaso si Mrs. laban sa padre de pamilyang miss na nila. Kwento ni Ana, hindi niya tunay na pangalan, naging maayos naman noong una ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Greg. Hindi rin niya tunay na pangalan. Bukod pa rito, ang asawa raw niya ay isang good father sa kanyang mga anak. Maasikaso talaga po siya sa akin, sa mga anak niya. Lahat daw gagawin niya para sa anak niya. Halos sila nga po ang magkakasamang magbabanding. Mas gusto nila dati yung papa nila kaysa sa akin. Pero dahil sa hirap, nagdesisyon si Greg na magpunta ng Maynila para makipagsapalaran at dito na nga raw nag-iba ang asawa niya. Simula nung siya nag-Maynila, nung nagtagal-tagal siya sa Maynila, parang nagbago siya, sir. Dati walang lock ang kanyang cellphone. Lagi siya rin parang, sir, parang hindi siya mapakali, sir. Lagi siyang paiwas sa akin. At tuwing kukumprontahin niya ang asawa tungkol sa cellphone na ba, violent ang reaction daw ni Sir. Masyado daw ako, sir, maduda. Habing ganun. Minsan nang makahawakan ni Ana ang cellphone, confirmed, may other woman nga si Greg. Pero noon po nakatulog yun. Nakuha ko yung cellphone, nakuha ko nga, sir, yung number ng babae niya. Dito na nagkaroon ng komprontasyon sina Mrs. at ang kabit. Sabi nung babae, wala daw asawa daw po yung asawa ko. Nag-abroad daw po yung asawa ko at nilustay ko daw po yung pera na nag-abroadan. Samantala sabi ko dun sa babae, hindi naman niya nag-abroad. Tapos sabi yun daw mga anak ko, hindi daw niya anak. Matapos ang pangyayari, mas lalo na ngang naging madalang ang pagpaparamdam ni Mister, pati na rin ang pagpapadala ng sustento. Unti-unting nawawala na siya sa amin. 2,500. Minsan lang siya rin magpadala ng 4,000. Yun lang po ang kalakihan ng padala eh. Tuwing kinsinas katapusan, ganun. Mukha daw po akong pera. Pag siya'y tinatawagan kung hindi pa siya nagpapadala. Nagkasakit pa nga sir yung anak ko noon. Sabi ko magpadala ng pangpagamot. Sabi niya, wala raw siyang pera. Sabi ko gumawa ka ng paraan. Wala rin siya sir ginawang paraan. Oo, yan yung gate doon. Ayun yan, sa pinakabat. Abangan mamaya! Mahuli kaya ang ghoster at nag-aala single father sa Quezon City? Matatanaw naman natin siya. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.